Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Papasadahan natin ngayon ang dalawang laban na napanood natin kagabi sa streaming. Thank you so much po sa lahat ng sumuporta. Game number 2 ng finals nila Magnus at Prague, pangalawang pagsubok kay Prague. Kakayanin ba ulit? At kina Caruana at Abasov naman, kailangang manalo si Caruana para umabot pa sa tiebreaker. Mainit ang mga sitwasyon. Simulan na kagad natin. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, E5 si Prague, Knight F3, Knight C6 at nag-Knight C3, Knight F6. Kung tawagin ay 4 knights game. Nag-Bishop B5, yan talaga ang sequence niyan. Nagna-Knight D4 talaga at Knight X D4. Ayan, bago tayo tumungo sa talagang nangyaring tirahan na yan, ano ba meron kung mag-Knight X E5? Libre ang pawn sa E5 ba? Ba't di kinapture? Ito kasi gagawin, magku-Queen E7 na kapag umalis ang knight, may bawi kagad Knight X E4. Pag naman sinuportahan F4, magda Knight X B5 lang, Knight X B5 at magdi D6 para atakihin ang knight. Mababawit mababawi mga kamatsas. Okay? Kaya hindi na pag-aaksayahan pa ng panahong capturing ng E5. Sa knight kumapture, E takes D4 at E5. Nakipagsabayan. Takes, Queen takes F6, kumapture, at nag-Bishop C5. Threatening matchas, Queen E2 check, Queen E6, Bishop F4 develop, maagang nalinis ang board ng walang reyna na. C6, Bishop D3, D5, at nag-C4 para mawala ang double pawn at kumapture-capture, Bishop F5, tempo threat sa C2, at nag-Rook D1 lang, nag-castle. Dito mga kamatsas, ano ang meron bakit hindi tinikman ang libreng pawn sa C2? Magro-Rook DC1. Siyempre, iiwas yan. Lagay natin sa medyo malayo, Bishop G6, at mag-Bishop A6. Yun lang ang mabigat. Ang nasa isip ko lang, simple nga lang, capturing lang yun, tapos bawi Pero mas damaging to, no? Mas damaging tong Bishop A6 ng computer. Na kapag kinapture, magro-Rook take C5, weak ang pawn sa C6 tapos double pawn sa queen side. Okay? Dito nag-castle lang. Bishop D3. Sinalubong na ang bishop na nagbabadyang kakapture sa C2. Umiwas. Bishop E6. King F1. Iwas na rin sa E-file. Tatamaan yan dyan. Rook FE8. B3. Rook AD8. Rook E1. Para yung isang tori naman. Paglaanan sa D1. H6, Rook AD1, King F8, F3, Bishop B4 threat at nag-Rook E4 counter threat. Nag-Bishop C5, Rook DE1 battery, Bishop D5 at maagang nalinis ang isang tore. Ayan, kala ko kakapturing pa So Bishop F5 pero linis King E7, C4, Bishop E6, linis. Medyo walang gana ngayon ang Pilit Boys founder Kasi sabi nga sa interview ni Magnus na food poison daw siya Medyo wala sa kondisyon daw. Ito kaya'y genuine na o totoo ba talaga ito o dahilan lamang na pagpapauna baka mapisak ng bata Naalala ko yung mga encounter ko dito sa atin May mga nagdadahilan. Ayan. Maagang tabla mga kamatsas. Mukhang wala nga sa gana si Magnus. Rapid ang kauuwian nila. Ito naman ang pangalawang naging mainit na laban dito. Sa bakbakan nila Caruana at Abasov. Pero must win na si Caruana. Pag tabla, ang bronze medal ay mapupunta na sa kamay ni Abasov. Sure third place, sure FIDE candidates. Pero babawi ba si Caruana para makasabay mamaya sa session ng tiebreak kina Prague at Carlsen? Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Fabi nag-E4, C5 si Abasov, Knight F3, E6, Open Sicilian, Knight C6, Knight C3, Knight F6, Bishop F4. Interesting. Ang gusto ni Fabi, magna-Knight B5 para may mga gulo-gulo Knight C7 or Knight D6. Mukhang double E5 pero wala naman. Kakapture naman sa knight. Mabibitin lang ang pawn sa E5. Nag-Bishop B4. Naalala ko yung line ni Meow Meow, yung na-analyze natin itong nakaraan. Knight X E4, may threat Sharp. Knight B5, pinuntahan na
ang pamressure na C7. Knight takes E4. Pinasok talaga ni Abasov. Mukhang pamilyarado siya sa bookline nito, no? At nag-Queen F3, dinipensahan muna ang Knight sa C3. Pero himay-may natin mga kamatsas para mas maunawaan natin ano ang mayroon kung tuluyan ang Knight C7 check. Tipong madadali kagad ang Torre sa A8. Magki-King F8 lang. Pag kinapture, magku-Queen F6 lang. Yan pala ang bigat ng sequence niyan. Threat sa bishop, threat sa knight. Hindi makaalis ang bishop kasi may matchas eh. Ngayon, pag nag-Queen F3, kakapture pa rin. Na pag binawian lang ng simple, double, kuha ang Torre. Pag binaba ang bishop, hindi makikipag-Queen to Queen, magna-Knight D4 muna. Napwersadong mag-Queen D3. Kasi kung kakapturein ang Queen, hindi babawi yan dyan. May Knight takes C2, matikambing, matchas. Pag nag-Queen D3 naman, may Queen E5 check, haharang Bishop E2 at kakapture sa C2. Check. Di pwedeng capturein, mawawalan ng depensa ang Bishop, matchas. Magkiking F1, iilag, at sisimplihan lang. Knight E4. Ang tindi talaga ng palitan talaga. Nakakabaliw ang palitan nito ah. Bishop takes B4 check. Knight takes B4. Queen A3 pin. At magku-Queen D4 threatening matchas. Magku-Queen E3. Capture, capture. At Knight C2. Tetret ang Torre. Tuloy lang natin. Ako curious ako ah. Pag nag-Rook C1, Knight takes E3. Pag pumunta dito, Knight takes G2. Mangungulit. King F1, Knight E3. King E1 sabay King E7. Na dito, grabe ang napaka-aktibong mga knights at yung knight kasi, pag tinakas, D5. Ang dami kasing pawns. Mangyari pala, 3 pawns, 4 pawns ang lamang ng black. Ay, naku, ang dami niyan. Quality down ang black pero 4 pawns naman kapalit. Ang sakit. Dapat nga isang pyesa ang katumbas niyan quality down lang. O balik tayo ha. Yan pala ang gulo-gulo niyan na laman kaya nag-Queen F3 na lang si Fabi, threat sa knight, depensa sa knight at nag-D5, suporta. Knight C7 check, tinuluyan na ni Fabi ang gulo-gulo na yan. King F8, nag-castle nga lang. Brand X ang binigay ng computer engine. Dapat daw tinuluyan na Knight takes A8. Lamang pala puti dito. Ito po laman mag-E5, Bishop D2, Knight D4, Queen D1, Bishop G4. Para pag kinapture, may Knight takes C2, pero magku-Queen C1 lang. At kinapture, Queen takes. Pag kinapture ang Knight, may A3. Okay lang ang white Maraming pasikot-sikot pa ito pero garantisadong okay na ang white dito. Balik tayo. Pero nag-castle Bishop takes, excellent move. Takes, Queen E7, Brand X din. Pero para sa akin, matindi rin ang impact May Queen A3, King B1 din. May Knight takes C3 paparating Pero dapat daw ang tira, E5 pa rin. Para ma-disconnect ang bishop sa pagkakadepensa sa knight. Tapos, ang binigay na continuation, Knight takes E4, F5 para madepensahan ang knight. Magbi-bishop G3, H5. Ayan. Good for black. Magulo nga lang. Tipong nakaka-pressure ang sakit sa mata. Nandiyan ang Torre. Magulong linya. Pinasok ni Abasov. Nag-Queen E7, C4 para maproteksyonan ang A3 square. Queen F6, susundot sa ilalim. Nag-C3, pwersado naman yan. Nag-G5, ayun. Bad move. Na over-aggressive si Abasov. Dapat daw ang tira Queen E7. Grabe, mga kembot-kembot na kailangan gawin. Computer lang ang makakakita ng ganyang kasimpleng magulong tira G5, ayun. Nag-Bishop D6, check, good move. Hindi pwedeng capturing ng knight kasi bitin ng queen. King G7, takes, takes. Ayun, na-capture na, takes. Maliwanag na naging quality up ang puti. Knight F5, Knight C7, takas na. D4, at nag-Bishop B5. Bumad move din. Dapat naman daw ang tira simpleng capturing lang.
Pagka halimbawa nag-knight C takes D4, may G4 pala, no? Lilipad ang knight. Pag itong isang knight ang pinang-capture, may bishop C4. Knight D5 check ang kasunod. Rook HE1. Madali na sa puti. Oo nga, no? Simpleng capture lang pala. Lamang pa rin ang puti, oh. Kaso, pinakomplicate pa ni Fabi. Nag-bishop B5, knight E3, threat sa tore, rook D2, bishop D7, rook E1. Good move. Rook C8. Yun lang. Ang lakas ng pressure sa C-file. Rook takes. Pag kinapture, ang tore, may simpleng rook takes. Lamang isang pyesa puti. Kaya, yun ang kinapture. Rook E4, D takes C3, rook D6 check, king G7 at nag-rook E3. Kukuhanin na yan. A6, bishop A4, bishop E6 para may threat sa A2. Yan, natatandaan ko sa streaming natin. Matagal nag-isip si Caruana dito, mga kamatyas. Ayun, sinabayan na ng capture at nakipagsabayan na takes. Rook E7 umiwas. Pero ayun nga iniisip ko kung kinapture na lang ni Abasov to, kayang ipanalo ng puti pagka ganyan katangkad, no? Pero sabi ko sa streaming, ang hirap nitong gapangin. Mahirap ito, babalik lang ang bishop doon. Mahirap gapangin ito, pero may gapang siguro ang puti. Mahirap lang talaga. Kasi solid din ang structure oh. Balik tayo. Nag-rook E7 at kumapture, rook E2, rook D2, rook E1, king B2, ayan. At dito po, maraming nagpaikot-ikot. Sige, bilisan ko lang kasi mga pakiramdaman at paikot-ikot na lang ang nangyari. Rook B4, na bad move dapat daw tira. G4 na. Gupit na kagad sa pawn structure. Gupitin na. Takes, then takes para magbawas-bawas. Oo nga, no? Kasi gumanito pa. Rook A5, Rook H4 threat, H3, Rook B4, King G3, King F6, Rook E2, Bishop F5, Rook E5, Bishop G6. Nabanggit ko sa streaming, napakahirap pilitin ito mga kamatyas. Liban na lang mag-blind the ratios ang black. Ang hirap ipanalo. Ayan, no? Ang hirap ipanalo. Siyempre, tatakas din ang tore. Rook D5, Rook A2, ang dami nilang sayaw-sayaw at naobliga na si Caruana ng tumira ng H4. Kasi baka mauwi sa 50 move rule, walang pawn move, walang capture na naganap, sa loob ng 50 moves, tabla. Nagkaroon ng pawn move. Di ligtas na siya sa 50 move rule. Takes, panibago na namang ikot-ikutan ito. Nag-rook B4, rook C2, F4. Yan ang medyo nagpagambol dito sa position na to kasi may F5 na May F5, no? King F6 para pag nag-F5, kakapturin lang. Teka muna. Pag nag-F5, mukhang gaganon lang pala kasi may rook F4. Di pwedeng capturein. Rook G5 muna. Kasi pag nag-F5 dito, aatras. Ayan, tapos mamaya, may King G5, mga ganon-ganon. Maaga pa, kumbaga. Rook G5 ang ginawa. Yung Rook G5 ang purpose para maka-King H4 at suportado ang pawn sa G2. Ayun. Nag-Rook C6, yan ang blanderacious, mga kamatyas. Bumigay na si Abasov na pagod na rin yata. Dapat daw ang tira, Rook to C1. Para kung magki-King H4, iistorbohin lang ng Rook H1 check. Di makakaporma yung King H4 na iwas. Tapos gagawin dito, Rook B, B5, Rook F1. Matagal pa to. Daming giri-girian nito. Tapos mag-Rook B3, yan o. Ibig sabihin marami pang mga islug-islugan, ano. Pero nag-Rook C6, King H4, Rook E6. Ngayon, mga kamatyas, may excellent move na binitawan si Caruana. Sa mga nakapanood po ng live, paki-recall, pattern recognition. Sa mga ngayon pa lang nakapanood, paki-analyze, gawing puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. F5, excellent move. May ganyan na palang sacrifice. Takes, Rook F4, Rook E5, simple, Rook takes H5. Resign si Abasov. Bakit nag-resign? Pag iiwas kasi ang king, kasi may G4 nang paparating, pababagsakin na ang bishop. Pag umiwas ang king, mag-G4. Kailangan tumira ang bishop sa G6 para depensado ang pawn kasi kakapturin ang rook. Takes, may king G5.
sugswang mga kamatsas. Di makakaalis ang bishop, threat ang pawn. Pag nag-king e6, may rook f6 check, capturein. Ibig sabihin, sugswang na ang position ng black. Kahit anong itira, talo na ang black. Winning na yan. Makakapromote ng queen yan. Okay? Wala na. King e6, g4. Pag pumunta naman sa kabila, takes, maaga namang babagsak ang pawn. Pag nag-king e6, kahit boundary muna, sabay g5, ang dali na yan. King h5, king h6, hindi maka-bishop g6, may rook f6 check, double, talo talaga. Nakaisa si Caruana, 1-1, makakasabay sa tiebreaker session mamaya nila Prague at Carlsen. Abangan niyo po mamaya mga kamatsas, live stream tayo ha. Maraming salamat in advance sa inyong mga maiinit na suporta at sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Meron na po tayong designs ng t-shirts, polo shirts. Order na po kayo. Click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.